Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mag-Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo bang tumaas ang kita mo? Malamang gusto mo yan. Madali lang yan. Alam mo bang kapag nagbawas ka ng gastos, ay para na rin tumaas ang kita? Ito, good news po. Mamaya pag-uusapan natin. Ano-ano mga dapat malaman at gawin para mabawasan ang gastos na parang tumaas na rin ang kita mo? Sa ating episode na Buy Something for Nothing, makakapanayam din natin isang extraordinary Filipino entrepreneur sa segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Pero bago ang lahat ng yan ay kapasalamat po kami sa inyong lahat sa patuloy niyo pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa Sa Mag-Global. Thank you so much to all of you who supported yung fun, deep, and inspirational concert of Kuya Desma, Isabella, Dingo Avanzado, Donita Rose, and Felson Palad. Sir Vic, silipin natin ang ilan sa magagandang kaganapan noong concert. Ito ba ang daigdig ko ngayon? Nako, grabe, Sir Vic, what an incredible blessing to be a part of that concert. A heartfelt thanks also to everyone we met during the event and to those who supported Huggy Bag for a cause. And special shout out lang kay Joey and Babe Santiago, Coco and Sharina Carcineri, kay Christine Lumibaw for managing the Huggy Bag booth. And syempre, special thanks to Erica Garcia for all her support. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga taong lumapit sa amin po at nagpakilala ay nanonood ako ng programa niyo. Nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy niyong panonood ng programang Tulong Ko Pa Sa Mag-Global. Correct. And by the way, good news! Maestro Ryan Cayabyab is back with Ryan Cayabyab Singers US Tour Live. Nako, witness Philippines' most awarded composer of timeless hits like Kay Ganda Ng Ating Musika, Tuwing Umuulan, Kumukuti-Kutitap, and many more. He is a prolific arranger and musical director. He is a founder of Ryan Cayabyab Singers, a world-class vocal ensemble showcasing original Filipino music. Lalong-lalo na kung miss nyo na po yung mga musikang Pilipino na parang ibalik yung panahon many years ago. Yes. Ito po yung pagkakataon yung mag-enjoy. Simple lang po kayo nyo. Manood po kayo ng concert. Be proud, be inspired, be there. This is not just a concert, it's a celebration of Filipino excellence. Ito po yung pakikita natin na magagaling talaga ang Pilipino. Hindi lang po sa pagkanta, maging po sa buong mundo dahil tayo pong mga pliyadong Pilipino, mga tao pang Pilipino ay patuloy pong nagko-contribute sa pagpapaganda ng mundo. Kaya spread the word, bring the family, let us support OPM. Panoorin natin ito. They're back, Maestro Ryan and the Ryan Cayabyab Singers with OPM Hits. Coming to Santa Clara, Pasadena, San Diego, and Hawaii. Visit musicartsevents.com. Okay, and of course, you can also learn from Maestro Ryan Cayabyab on October 28 at San Fernando Masonic Lodge, 6 to 9 p.m. po yan. Sign up at musicevents.com. Okay, special na araw po ito. Pag-uusapan natin, magbibigay daan po muna ang segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Ibig sabihin, ano po yan sa segment na ito? Sa segment na ito, extraordinary and outstanding Filipino entrepreneurs in the US are featured. Bakit po namin ginagawa to? Dahil nais po namin na ang bawat kwento ng Pilipino ay humimok sa iba pang Pilipino at maniwala na umaksyon na pwede pang mas gumanda ang kanilang buhay dito sa Amerika.
o sa ibang bansa at para ang iyong mga pangarap ay tunay na maabot niyo na. Correct. And today, we have guest business personality who will inspire you. Born and raised in Quezon City, Philippines, and now a successful entrepreneur, CEO, founder, owner, and director of Physical Therapy and Athletes Recovery Lounge at PTRN Care Incorporated sa Los Angeles and Linwood, California. Alam mo ba, he is also an endurance athlete, coach, industrial rehab specialist, Ironman, triathlete, ultra cyclist, and ultra runner. Kaya panoorin po ninyo ang aking panayam with PT Brian Masayon. Magandang lalaki po kayo. Brian, alam mo, sobra natatouch ako. Binabasa ko pa lang at inaaral ko pa lang yung iyong credential. Talagang in-awe na ako. Pero ang tanong ko, nasa negosyo ka? Kumuha ka ba ng Business Administration course? Hindi po. BSPT po ako. Bachelor of Science Physical Therapy. Saan mo to kinuha? Sa Fatima College. Kwento mo nga, paano ba naging buhay mo nung nagsimula ka dito? May bahay na ba kayo kaagad? May kumupkup ba sa'yo? No. Ang aking grandparents ang kumupkup sa amin. You know, we stayed in their one-bedroom apartment. Sa inflatable bed kami natutulog mag-asawa at saka ng panganay ko sa carpet. Pagbukas ng pinto, katamaan na yung kama namin. You know? So, I work as a caregiver habang pinoprocess yung papers ng asawa ko. Yeah. Pero gayon pa man, grabe, no? Tumulong talaga sa'yo ang lola mo. Correct. At ang tita. At saka yung tita ko, yung kapatid ng dad ko. Oo. Kung nanonood si lola ngayon, meron ka bang gustong sabihin sa kanya sa dami ng itinulong sa'yo? Napakabait talaga ni lolo at saka ni lola. Marami silang kinupkup kahit hindi ka mag-anak. So, ako bilang panganay na apo nila, maraming salamat lolo, lola, sa pag-alaga sa amin, mag-asawa, sa buong pamilya po. Maraming salamat. Pati sa inyo po, Tita Helen. Thank you so much. At kahit na matagal na ito, hindi mo siya nakakalimutan. Of course. We have always been, remembering them all the time. Yeah. And what was your initial work? Sabi mo nga, ikaw ay nag-caregiver. Pagkatapos nun, ano nangyari sa'yo? Paano ka napunta sa negosyo? I mean, di ba parang iisipin mo, okay naman, may trabaho ka na naman, pero pangarap mo na ba yun? Yes, gusto kong maging independent, for the sake of my kids, para at least may kapasidad akong malis ng trabaho anytime pag kailangan ako ng mga anak ko, kasi kung pareho kaming full-time nagtatrabaho sa iba ng asawa ko, kawawa naman yung mga anak namin. Yeah. Ano naging motivation mo? Bakit ka pumasok dito? Makatulong, number one, syempre. As a professional, makatulong sa maraming tao. To alleviate their pain, their weakness, aside from personal goal, obviously, to be with my kids. But professionally, I want to help a lot of people. Oo. Bakit PTRN? PT po ako, RN yung wife ko. Yeah, PTRN yan. And of course, ang focus ng iyong concentration ng iyong trabaho ay P for pain. Pain, and then T for tightness. And then R for restriction. And then numbness. Oo. Yeah. So, yung mga pumupunta sa iyo ng mga pasyente, 'di ba? Sabi mo nga ikaw ay nagsimula nitong negosyo na 'to. Anong masasabi mo kung bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na yung pinaka memorable, no? Memorable na masasabi mo na pinagdaanan mo, ano yung mga klaseng experience na mga pasyente na nagpunta sa iyo? Hindi mo makalimutan talaga, mayroon akong pasyente na security guard, no, umiika siya pagpasok ng clinic. 2 years in pain siya, tapos after na tumayo, bigla na siyang umiyak, kasi first time niya nakaramdam na walang sakit sa paa. So, si Iris, yung makikita nyo 2 years? 2 years in pain every day. Ika siya ng ika kasi naka-wear siya ng boots. Tapos meron akong pasyente na meron 6 months in pain, grocery worker siya, meron siyang literally 10 pairs of shoes in his car. Para pagpalit, kasi pag sumakit na yung paa niya, palitan niya ulit ng isa pang shoes. Wow! 20 insoles a day, marami. Tapos, pagkatapos ng treatment mo, ano nangyari? Talagang totally wala ng pain? Yeah. Hindi na sila bumalik. Sabi ko, pag may sakit pa rin, within 1 week, come see me again. Yes, pero they called, they messaged, Brian, I don't have any more pain. Do I still need to see you? I said, no, you don't have to. Ever since then, di na sila bumalik. Oo. Yeah. Ano pang mga klaseng kaso na memorable sa'yo? Meron ako isang pasyente na hindi maitaas yung shoulder niya, na 8 months in pain na siya. Tapos, nung nagamot ko na, hindi siya mapaniwala. Tawa nga siya ng tawa. Really? I can't believe it. Sabi niya gano'n. Kasi hindi niya maitaas to. Sa simula. Tapos nung nagamot ko na, naitaas na sobra. Hindi niya
8 months siyang restricted sa shoulder. Wow, grabe. At balita ko, maraming bumabiyahe pa. Yes, meron tayong isa dito, makita nyo sa video mamaya. Galing pa siyang Union City, 6-hour drive from Union City. So, 4 years. Just to see you? Just to see us, yeah. So, 4 years in pain na siya. Hindi siya makatayo. Nung pumunta siya sa clinic, ika-ika siya. After kung gamutin, tumayo siya, hindi siya talaga mapakaniwala. After 4 years, finally, he's pain-free that day. And then, syempre, he still has to stand, bumalik ng konti, pero hindi na kasing tindi ng dati. So, bumalik siya, kasi nung unang visit niya, hinatid siya ng daughter niya. Nung pangalawang visit niya, he took the bus from Union City. I think he rode 2 or 3 in the morning, the bus going to LA. Wow. Yeah. Then, yung isa namang pasyente na pumunta sa akin, construction worker siya, he plays soccer and then nasaktan yung likod niya, I think that weekend, and then he drove 2 hours in pain just to see me, and then after I saw him, he got better. Wow. Okay, pagpapatuloy natin ang aking panayam kay Brian Masayon after a short break. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa mo Global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Okay, pagpapatuloy po natin ang part 2 ng interview. Sana may napupulot po kayo sa pinag-uusapan natin, lalo na po sa mga tao nakakaramdam ng sakit sa katawan. Yes. May solusyon po dyan, kaya makinig po kayo mabuti. Baka isa kayo sa matutulungan ni PT Brian Masayon. Okay, pagpapatuloy na natin ang interview ko kay Brian. Panoorin natin ito. Siyempre, para siguro makita ng ating mga kababayan, meron tayong video na ipapanood po namin sa inyo yung mga taong nabanggit ni Brian na kung saan I think you also got permit, no? Yeah, from yeah. them. They all were very happy to share their story because that's how they saw me, because they saw somebody else, suffering from the same condition, and they're very happy to share their own story. Yeah, we got permission from them. Yes. Panoorin natin ito. She has knee pain and clicking from gym squat exercise she did. Today pain is gone. Oh my God, yes. Yes. No clicking? None. No clicking? None whatsoever. That face, look. I know, I can't help it. My face. I know, it's like, But it's what the hell is going on, right? I can't even believe it. 2 years. 2 years. I'm not afraid to. I can't. Wow. I know this probably sounds like I'm exaggerating, but this is. It works. This works. This works. Yeah. Thank you. Absolutely. 6 months. 6 months, pain gone. Pain gone? No pain right now? No pain right now. Those are tears of joy, man. Yeah. I mean, you've been suffering for 6 months. It's really bad pain. Bad pain. Really. Now you're able to enjoy your feet. Yeah. Yeah. Huh? Squat I down for can me? throw away my collection of shoes. Yes. It's good? Yeah. Okay, let's have you walk out to the hallway and back. It's good? Yeah. Say about people that are like looking for. I would say come on down, give it a shot. It's worth it. I've been waiting. I prolonged it, and I recommend it to anybody who's suffering from this issue. How many shoes you switched? 10 shoes a day. 10 shoes a day? 10 shoes a day, 20 insoles, and nothing Nothing else. happened. 6 months. Yeah, 6 months. How do you feel? I'm not gonna lie to you, bro. It feels great, dude. Feels good? It feels great. Light, right? Yeah. Like before, I would feel like something pulling the back of my leg, but Now? all that, I just feel like Done? there's stress or just pulling me. Before you cannot squat? Now you can squat. Open up your feet for me and try to squat for me. There you go. Oh my god, it's been a minute since I done that. I swear. When was the last time you squatted like Dude, that? probably like the day that happened when my shoes Like- fell, but A year and a half or so? yeah. Oh my god, it feels good. Feels- In the beginning, like
I wouldn't feel that much of my toes right here, but like since you moved it, like I feel like Everything. it feels brand new. Like you're fresh. And, like But I can now pick my arms up. I haven't been able to do this. 2 years, right? 2 years that I've fallen. I hurt my neck and my knee, elbow. I can do this. Haven't been able to do that at all. I'm so excited now. Okay. Tippy toes. I can hold myself up on my toes. Okay. Before now? No, I had my foot strength is gone. And then Plantar fasciitis. I don't feel that at all. I'm so happy. I'll it's be back. painfully good. All I right. will be back. Berta, Yes. all the way from Fresno. Yes. Thank you. 2 years now relief. Yes. Cool. Thank Hot you. and sweaty because it's good. Wow, grabe, Brian. Nakakatuwa yung mga napanood natin, ano? Yung talagang hindi mo maipagkait yung tuwa nila, no? Na minsan talaga maiiyak sila sa tuwa. And mga kababayan, ako ho, nakita ko to first hand nung gamutin niya, no? Si Sir Vic, na kung saan ay may masakit dito, no? Sa kanyang leeg. Oo. Saka sa binti. Oo, hindi niya rin maitaas at meron din siyang plantar fasciitis. And nakakatuwa dahil itong negosyo mo ay hindi lang dahil sa pera, no? But above and beyond that, ay nandoon ka sa pagtulong sa mga tao. Yun ang professional fulfillment. Masaya na ako pag makita silang nakangiti after years of pain. Ikaw ay nag-specialize dito sa tinatawag natin metal scraping also, ano? What sets you apart? Kasi marami ring marunong gumawa nito, pero bakit ang daming pumipila sa'yo? Bakit ang daming pumupunta sa'yo? Iba't ibang lugar, lumilipad, bumabiyahe ng 6 na oras para makita ka lang. I think it's the procedure, yung recipe ng yung tamang diin, yung paghagod ng muscle, and I think you just want to show the patients, the people that come see you na you are pure in helping them, you know. And then I think the strategy on how to do the actual procedures, I think what sets me apart. Kaya iniimbitahan po namin kayo na pumunta, no, sa clinic ni Brian, kung saan ay makikita to sa Linwood at saka sa Downtown LA. O, sa Filipino Town. Ipa-flash po namin ang addresses at saka yung phone number on screen para po ninyo pwedeng ma-screenshot or pwedeng nyo kuha ng picture para bisitahin. Saan yung TikTok account mo or Instagram? Ang account name namin is PTRN Pain Center. You know, we have TikTok and Instagram, Twitter, YouTube. Yeah. Any last words na gusto mong sabihin sa ating mga kababayan? I understand na gusto mo ring tumulong sa kanila and you would like to share something to them. Yeah, if you have if you're experiencing pain, pag may nararamdaman po kayo, wag niyong tiisin. Meron lunas sa lahat po. So, meron din tayo may bibigay na gift certificate para matulungan ng mga kababayan natin na have been suffering from pain, muscle or joint pain. Yes. So, mag-tune in lang kayo sa Tulong Ko Pa Sa Mo Global at bibigyan namin kayo ng pagkakataon na maaaring silang manalo ng gift certificate. So, magpadala lang po kayo ng email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Sabihin nyo ang inyong nararamdaman and who knows, ikaw na ang susunod na mananalo ng gift certificate para sa PTRN. Makita nyo po si PT Brian Masayon. Ayan. Maraming salamat, Brian. And I hope and I pray that you will see you more. Not in the clinic. Dahil wala nang mga sakit, pero sa labas. No? Meron kang gustong sabihin, ano yung mga klase ng sakit pa na like, pwede ba yung may mga arthritis, whatever. Yes. So, maybe you can enumerate some sickness para yung mga nanonood sa atin ay dumagsa sa clinic. So, yung mga condition na nakikita ko sa clinic, lahat ng muscle and joint pain. So, we have arthritis, obviously, number 1. Yung neck pain, shoulder pain, elbow pain, yung mga carpal tunnel, yung tennis elbow na tinatawag na, mahilig mag-tennis. Yan, maraming mga pasyente dyan. Low back pain, hip pain, knee pain, plantar fasciitis, yung mga knee replacement, marami tayong nakikita dyan. Tsaka mga bursitis. Oo. Anything that connects to your pain, tightness, yung talagang tight ng restriction, hindi mo magalaw, and of course, numbness, nawawala ng pakiramdam. Pumunta lang po kay PT Brian. At syempre, isang inspirasyon na isang Pilipino tumutulong hindi lamang sa kapwa Pilipino, kundi sa iba't ibang lahi. At syempre, it's a pride, no, para sa amin na nandito si PT Brian at para makatulong hindi lamang sa isang tao, kundi napakaraming tao. At kung ikaw ay nakakaranas ng mga sakit na ganyan, punta na kay PT Brian.
Thank you so much, Brian! Ako, talagang maraming salamat for inspiring Filipinos to become entrepreneur and use their God-given talents. Kaya kapamilya, if you have pain, tightness, restriction, and numbness, mag-email lang. Email nyo lang inyong concerns kasama ng inyong pangalan at phone number sa tulongkopasamogglobal@gmail.com and have a chance to win a gift certificate of physical therapy treatment from PTRN Care Incorporated. Kapamilya, kung meron kang inspiring story o may kilala kang kapwa Pilipino na mayroong inspiring story, pwede kayo mag-email sa amin. Pwede po namin i-feature yung kwento niya o kwento mo dito po sa Tulong Ko Pasa Mo Global sa ating segment na kung kaya nila, kaya mo rin. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Wag. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abeling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Pero magsimula muna tayo sa simple reminders with lasting impact mula kay Erica Garcia. Erica! Have you ever felt afraid of the future? Big decisions, uncertain tasks, it can feel overwhelming. But here's the truth. Fear is simply faith pointed in the wrong direction. Psalm 56:3 reminds us, "When I am afraid, I put my trust in you." That means you don't need to see the whole road. You just need to take the courage to take the next step. So pause, breathe, pray, then move forward. When faith grows, fear shrinks. And when you place your future in God's hands, faith begins to replace your fear. This is Erica Garcia reminding you to trade your fear for faith. Simple reminders, lasting impact. Maraming salamat, Erica. Until next time. Okay ka, pamilya, makinig kang mabuti. Marami ka bang gastusin sa buhay? Alam mo bang maraming paraan para mabawasan ang gastos na hindi gaanong naaapektuhan ang buhay? Tama po yan. Tuturuan po namin kayo ng mga bagay, tips na pwede niyong gawin, pero yung mga pangangailangan nyo, makukuha nyo pa rin. Yes. Kaya hindi natin kailangan yan. I-deprive yung sarili natin. Correct. Ang paniniwala namin, reducing expenses is not about depriving yourself. Yes. It's about spending smarter so your money goes further. So, yun ang tuturo namin sa inyo. You need to learn to spend smarter so that your money will go farther. Ibig sabihin, baka mabili nyo pa rin lahat ng gusto nyo, pero mas matalino kayo ngayon. Alam mo, yung iba sinasabi na ko, ano na lang sasabihin ng iba kung gagamit ako ng Buy Nothing app? Yan. So, siguro tanong nyo, ano yung Buy Nothing? Okay, mamaya po, didiscuss po natin yung mga bagay na dapat nyo maintindihan para makabawas ng gastos. Tandaan mo, money saved is money earned. So, yan po ang pundasyon ng pag-uusapan natin ngayon. Money saved, pag na-save mo daw yung pera, yung perang na-save mo, parang kinita mo na yun dahil madagdag po yung natipid mo pera sa pera nyo buwan-buwan na magagamit nyo sa ibang bagay, lalo na sa utang nyo, pambayad ng utang, kapos sa ibang bagay. So, lagyan nyo po sa isip, napaka-importante, money saved is money earned. At sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para mabawasan ang gastos. Sa ating episode na, Buy something. Buy something. Buy something for nothing. Tandaan niyo po, you can buy something for nothing o kaya can buy something for a small amount of money. Yun ang pag-uusapan natin. Pwede palang bumili ng bagay na walang ginagastos o maliit lang ang ginagastos. Makinig po kayo mabuti. Dalawa lang pong simpleng tips ang tuturo po namin sa inyo but will make a lot of difference sa buhay nyo pag natutunan nyo. Dalawa lang, kaya makinig kayo mabuti. Okay, number 1. Saving. Number 1, buy without spending. Pwede ba yun? Okay, makinig po kayo ha. So, unang tuturo namin sa inyo, matuto kayong bumili ng walang gastos. Ha? Oy! Paano nangyari yun? Pauuna, huwag kayo magalala. Tuturo po namin sa inyo, gagabayan namin kayo, step by step, ano yung gagawin nyo para makabili kayo ng something without
spending. Ano yan? Oo, Ano yan? tama yan. Alam mo, we can buy without spending. Ang gagamitin lang natin ay ang tinatawag nating Buy Nothing app. Ano yan? Ano ang Buy Nothing app? Ano ba yan? The Buy Nothing app po is a free sharing platform where people give, receive, lend, or share items and services with others in their local community. Ilalayin po natin. You Oo. can give, You can lend. you can lend, you can ask. You can ask, You yes. can receive. Okay? Ibig sabihin, may ganun, pwedeng manghingi, pwede. Pwedeng magbigay, pwede. Oo. Pwedeng magpahiram, pwede. So, siguro tanong niya, paano to? Paano? Malamang, curious na kayo. Tuturo pa namin sa iyo. Ang natutuwa ako dito sa Buy Nothing, ito yung parang tulong ko pasa mo di ba? No, at ito yung nangyayari sa local community without money involved. Malinaw, ito po walang talagang pera. makakakuha ka ng isang bagay na baka kailangan mo for nothing. Correct. And in this community, you can give and receive without money. May mga rules ito, may mga regulation ito. So, listen natin. Isa-isayin natin. Una, pwede kang makatanggap at pwede kang magbigay ng walang bayad. So, sa mga nangangailangan, may pangangailangan ka, baka meron yung Buy Nothing app na kailangan, pwede mong hingin. Ibibigay sa'yo. O baka meron kang gamit sa bahay mo na hindi mo na ginagamit, pwede mong ipamigay. Kaya nga po ang tawag dito, Buy Nothing, you can give and you can receive. Ang ganda na sinabi mo, kung may gamit ka sa bahay na hindi mo na kailangan, pwede mong ibigay. Pamigay. Kasi sometimes, what we throw away is what someone else has been praying for. Ang ganda po nun. Diba? May mga bagay na kakalat-kalat lang sa bahay nyo. Basura na ang tingin nyo. Walang kwenta na. Pero alam nyo po, meron palang isang taon na nananalangin magkaroon ng bagay na yun. Oo, na parang sa'yo basura na. Tandaan mo, sa totoo lang, di naman basura yan. Bakit? Pinagkagastusan mo nga. Binili mo nga. Dati, hindi basura yan. Enjoy mo siya. Kaya lang, throughout the years, hindi mo na kailangan. Parang naging basura. Pero may ibang tao, nagpe-pray, magkaroon po yan. Why don't we give it? At may mga pagkakataon na meron ka, hindi ka naman willing ibigay. No? So if you don't want to give, you can lend. Ayan, or isa you pa. can share items without money involved. Merong mga tumatawag na, ay, may party yung anak ko, kailangan ko ng silya. Eh, hindi naman niya kailangan i-own yung mga foldable chairs. Hindi naman kailangan niya bumili. Correct. Isang linggo niya lang, isang araw niya lang gawin. So, pwede mo ilagay sa bahay natin na I need chairs. I'll borrow only for one day. Pero, may integrity factor dyan. Dapat isusoli. Pero, ito good news. Hindi lang po Buy Nothing ang app na ganyan. Meron pa. Ano ba yung pwede? Pwede mo gamitin yung use-free Recycle app. O yung freebie alert. Sabihin, marami na po taong gumagawa nito. Kaya marami po taong hindi alam. Kaya sinishare po namin sa inyo. O yung Trash Nothing. Yan, meron din po isa pang app na Trash Nothing. Sabi nga ng isang proverb, di ba? One man's trash is another man's treasure. Totoo yan. Kaya to the careless, it's garbage. To the creative, it's gold. Nagkakaintindihan po tayo. So, ito po yung mga bagay na sinishare po namin sa inyo na pwede niyong gawin. Siguro tanong niyo, paano magsumali dyan? Huwag kayo mag-alala. Ikukwento rin po namin sa inyo step by step how to do this. Okay, nako, bago tayo mag-break, we have another invitation for you to witness Heritage Come Alive! Ito pa, feel love, take flight, step into a world where culture, music, and artistry unite in one celebration inspired by the legendary Sari Manok, a symbol of hope, beauty, and everlasting love. Kaya be captivated by the performance of internationally acclaimed pianist Raul Sunico and soul-stirring melodies of singer-songwriter, kapag namunan mo to, Odette Quesada, and marvel at the craftsmanship of world-class artisan and visionary designers as they bring tradition to life through stunning creations. And this is more than just a show, sir. It's an unforgettable tribute to our roots, our story, kaya soar with Sari Manok. Let's watch this.
Ang galing kaya manood kayo ha, kasi dito nakikita mo yung galing ng Pilipino. Don't miss this opportunity to enjoy life, okay? Yes. Kumbaga, hindi pa pwede trabaho na lang, ganito. Ito yung mga minsan pwede natin gawin para ma-enjoy po tayo. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat pang malaman at gawin para mabawasan ang gastos. Sa ating episode na, Buy Something for Nothing. Magbabalik ang tulong ko, asa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Dick Garcia po muli. At Avelyn Garcia, bago natin tuloy ang ating discussion, magbibigay-daan mo tayo sa ating simple reminders with lasting impact. When was the last time you invested in yourself for God's purpose? You know what? Growth is stewardship of the gifts God gave you. The Bible says, let the wise listen and add to their learning. So learning, stretching, and staying teachable equips you for your God-given calling. So why don't you pick one skill or habit to improve this week and commit to it prayerfully? This is Avelyn Garcia reminding you to grow intentionally and serve God and others. Simple reminders, lasting impact. Okay! Nako, sana naman ay pumunta kayo sa YouTube channel ng Simple Reminders, Lasting Impact. Okay, tutuloy na po natin. Pinakihintay yung tanong nyo, paano bang mag-join dyan sa Buy Natin o sa mga app na yan para makakuha ng mga pangangailangan namin na walang babayaran? Nako, pag-uusapan po natin yan right now. Okay, sa ating episode na Buy Something for Nothing. Review tayo. Saving number 1, sabi natin kanina, buy without spending. Malamang pagkatapos yung madinig ang Buy Nothing, nyo, paano ba sumali dyan? Ito bad news po. Hindi po namin sasabihin sa Hoy, inyo. ano ba? Joke lang po. Ito na po, pakinig na po kayo muna. May mga simpleng paraan po at napakadaling paraan para sumali po dito. Pakinig po. How to join the Buy Nothing community. So una, join the app and connect with nearby paano yun? sa community Pag mo. nasa cellphone, ano gagawin? Oo, so meron tayong Buy Nothing pwede sa mga app store. Pwede mong hanapin yung Buy So Nothing. sa App Store, natin Buy Nothing. Tapos, download. Correct. Sa Facebook, meron din. Pwede siyang kumuha ng app doon through the Facebook. So it's either Facebook or App Store. Yes. So download nyo yung Buy Nothing. Normally, may mga registration, lakay pangalan nyo and everything. Pero walang bayad yan. Walang bayad. Para lang ma-bet po kayo. So pag nagawa nyo na yun, ano susunod? Dapat hintayin mo na ikaw ay ma-approve. Yeah. No? Dapat approvehan ka muna noong approving body ng Buy Nothing. Kasi nga po, that's their way po to check you. Totoo ka ba? May totoo ka bang address? May totoo ka bang Tsaka telephone dapat number? nandun ka sa community. Hindi ka pwedeng nandito ka, for example, sa Santa Clarita, tapos ang nating app mo San ay Diego. nandun sa San Diego. Ay, hindi pwede. Kailangan ko nasang community ka. So basically po, this is per Local community. Local community. Yes. Okay? Kung nasa panorama ka, panorama community. So Correct. basically, kasi kung ang punto po is, gusto po ng app na magtulong-tulungan yung mga magkakapit-bahay. At para kung kukunin mo yung pangailangan, hindi ka bibiyahin na malayo. Correct. Because ito po yung mga Doon lang. sa paligid mo. Okay, malinaw po download the app, mag-register po, then Hintayin ang approval. Pag na-approve ka, normally, few hours, 1 day to 2 days. Minsan 2-3 days, depende, no? Kasi titingnan pa yung status mo, meron ka bang mga na-violate in the past, ganyan. So, pag dumating na po yung approval, you're now a member. Yes. So, papadalang ka na ng mga regulations, no? Yung regulation. Basahin mo, ano yung pwede, hindi pwede gawin. So, pagka magpo-post ka, hindi mo pwedeng, pag may nag-post, hindi ka pwedeng mag-message directly dun sa nag-post. Kailangan transparency. Dumanda Nandoon. sa app. Kasi gusto po Oo. talaga nilang ma-monitor yung actual na usapan nyo para Correct. malaman nila tama ba yung usapan, tama ba yung ginagawa Meron bang nyo, may violation ba? Oo, may bentahan bang nangyayari? Dapat wala. So, yun po, basahin nyo lang po yung rules and regulation. So, nagawa mo na yun. Number 2. Mag-post ka na. Post Yes. what you want to give. Halimbawa, gusto mong mamigay ng damit, furniture, Yeah. Oo, Pati pagkain! Alam mo, pati nga laman ng ref mo kung gusto mong mawala yung Hindi laman mo na, ng ref mo. hindi mo na kinakain na matagal? labas mo. Na hindi pa expired? Hindi na expired, ha? Okay. O kaya tools.
Or lahat ng hindi mo na kailangan, pwede mo na i-post? So, kasi po, may mga pagkakataon po, meron po kayo, tingin nyo garbage at tinatapon nyo. Yung pala, may mga taong nangangailangan noon. Oo, so, lalo na sayang po, naman. ito po yung napakaganda example, lalo na po kayo, nagkaanak kayo. Yung crib nyo, ginagamit nyo ba? Hindi na. Yung seater, hindi na. Normally, mga damit after 3 to 6 months, hindi na. Ano gagawin mo sa mga damit na yan? Pamigay mo kasi sigurado within your community, may nanganak. May bagong baby. May gagamit. Ito, ang ganda po, no, sistema, makakatulong. So, or, kung hindi naman yung meron ka na ipopost mo, pwede kang mag-ISO. Anong ISO? Oo, yung parang kailangan mo. O nangangailangan ka. For example, nanganak ka, kailangan mo ng diaper size 1. Pwede mo i-post yon. I need diaper size 1. So, pwede mo ilagay what you're looking for. So, yung ibang miyembro po, pag nakita yun, ay, meron ako niyan. Sabi niya, meron ako niyan. I have that. So, you can get it at this address. Yes. Ganun po, kasimple. Pwedeng humingi, pwedeng magpamigay, pwede, lahat. At pag may nag-post po, tingnan mo, sabi mo, ay, can I have this? Ganun lang po. So, sasagot po yun. Pag sinagot na iyo, iyon na yun. Pipikapin na lang. Number 3, magre-respond na yung it's either kukuha ng gamit sa'yo or magbibigay sa'yo. So, pag nag-respond siya doon sa app na yon, sasabihin niya, please PM me or DM me, direct message. Ibig sabihin, mag-a-arrange na siya ng address. Hindi nilalagay yung address doon sa app. No? Ang address doon sa personal na. So, ibig sabihin nun, kung may pangangailangan kayo, pwede na cabinet, silya, mesa, dami po. Experience po namin. At marami, brand new, binigay. Yung iba ho, brand new, hindi lang nagamit, o regalo, damit. Ay, nako, dami po. And everything is 100% free. No buying, no selling, no trading. Diba? So, ang galing-galing ano. So, ako, meron akong punong malaki sa garden na artificial. Hindi na namin kailangan. Kailangan kong ma-unload yon. Ay, meron palang nagpapasalamat na kailangan pa nila. Meron po kami maliit na refrigerator. Hindi na namin ginagamit. Pinost po namin. In just few hours, may nanghingi. Pinika. So, ang nangyari po, kung may karat kayo sa babawasan at nakakatulong po kayo. At ito po, bakit po kailangan namin, tinishare po namin sa ang dami pong benepisyo. Benefit of join. Number 1, save money. Totoo yan. So you can get things you need without spending. Marami po tayong kailangan bilhin, binibili natin, ginagastosan natin. Pwede palang higin. May nagpapamigay pala sa dami ng app na binigay namin sa inyo, Panginoon. Oo. Pangalawa, nakaka-declutter ka. Yeah. You give away items you no longer use. At saka kung gusto mo ng space sa bahay mo, na nawawala yung gamit na yon, nakapapakinabangan ng iba. So, isipin mo, lumilinis na bahay mo, nakakatulong ka pa sa iba. Parang kasi the feeling na, uy, ang aliwalas ng bahay ko, nabawasan ng kakalat. Hindi lang yan. May tao akong natulungan na hindi nagagastos para bilhin itong bagay na to. Can you imagine? Sarap po ng pakiramdam. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Number 3, nakaka-reduce po ng waste. Yan. Kasi keeps usable items out of landfills. Totoo po. Ano mangyari? Kasi po, pag may mga gamit tayo, binili natin noon ng pera, gastos yun. Kaya lang, throughout the years, nagbuka ng hindi po maganda. Trash na po siya. So, tatapon natin. Okay naman po itapon. Kaya pag may tatapon, meron namang mga ngailangan. At pag tinapon nyo po yun, yung landfill po natin, mapupuno na mapupuno. Can you imagine na re-recycle po natin itong mga bagay na to? Ang ganda po ng sistema. Number 4, nakaka-build ng community. You meet and connect with neighbors. Nagiging kaibigan mo sila. Can you imagine, diba na? Tumuso fast, may mga tao, hindi natin kilala yung kapitbahay natin. Pag nag-join ka nito, marami kang taong makikilala. And encourage generosity. Number 5. No, focuses on sharing, not profit. No? Yeah. So matututo po tayong magbigay, maging pagpapala sa buhay na iba. Kaya imagine, ang sarap po, nakatulong ka na, matutulungan ka pa, nakatipid ka pa. Yan pinag-uusapan natin. Mamaya, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano mga dapat malaman gawin para mabawasan ang gasto. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiyo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay tayo mo tayo sa usapang life insurance
mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang airbag ng kotse mo? Hindi mo ito nakikita o nagagamit araw-araw, pero sa oras ng matinding impact, ito ang sasalo at magliligtas sa iyo. We do not know when accidents happen. It could be critical illness that will lead you to loss of income. Kapag wala kang airbag ng financial protection, pwedeng matinding tama ang maranasan mo. Baka maubos ang savings mo o mabaon sa utang o mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may sasalo sa iyo sa panahon ng krisis. Hindi mo kailangang matay para magamit ang life insurance mo. Pwede mo itong magamit habang ikaw mismo ang nangangailangan. Ano ang benefits ng life insurance as your airbag? Financial protection in times of critical illness emergency, may mahuhugot ka. Peace of mind, alam mong may sasalo sa iyo kaya hindi ka masyadong mag-aalala. Faster recovery, dahil may financial backup ka, mas mabilis kang makaka-recover at magpapatuloy sa buhay. Tandaan, hindi natin alam kung kailan darating ang biglang pagsubok. Pero, pwede tayong maging handa. Kaya ang matalinong driver, sinisiguradong may airbag ang kotse niya. May airbag ka na ba sa biyahe ng buhay? If not, now is the best time to secure one. Dahil sa bawat hamon, mas kampante ka kapag may sasalo sa iyo. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para bawasan ng gas. Sa ating episode na Buy Something for Nothing. So, ano yung natin ngayon na? Review number 1, buy without spending. Pwede yun. Paano nga yun? Mag-join po kayo ng mga buy nating app at marami pang app na sinare po namin sa inyo. Ang dami pong benepisyong binanggit namin sa inyo. Ang ginagawin niyo po yan, malamang. Ganda po natin. Malamang, ang tanong ninyo, paano kung wala sa buy na kailangan ko? Okay, may mga pagkakataon, wala sa post yung kailangan mo. So, pwede kang mag-request, is there anybody who has this? Kuminsan po, mayroon. Pero may mga pagkakataon, ginawa mo na yon, wak pa rin. Huwag kayong mag-alala. May tip number 2. Number 2 naman, buy used item or buy second-hand items. So, isang paraan po is bumili ka ng used item. O, may ibang pre-love. Yeah, mas maganda daw isang pre-love items. May nagmahal dyan before, ngayon hindi nga na ang mahal na. So, ngayon, binibenta ng murang-mura. Totoo po yan, laki naman titipid. Kasi, alam nyo, hindi naman kawalan ng nade-degrade ang iyong katauhan kapag bumili ka ng second hand. It's not about settling for less. It's about choosing wisely. It's basically about reducing cost, basically increasing your income para hindi ka mabaon sa utang. Ang dami mo ang bago lahat ng binili mo. Baon ka naman sa utang. Hindi tama. Pwede second-hand car, cellphone, computer, bike, sofa, chairs, tables, and others. Naku, maraming benepisyo. Totoo po. Lalo na kotse po. Ang laki po na. Kung bibili ka ng bagong kotse, kumpara sa second-hand na kotse, ang laki po, almost 30 to 40, 50% na matitipid nyo. Pareho naman kotse. At may mga tamang tips po sa bili ng kotse. Punta po kayo, tanong po kay Google, what's the best way to buy a second-hand car? Meron po yan. But the savings you can get is much more. Sabi nga ni Derek Ramsey, Ramsey, one of the best financial guru. Siya daw po, ang yaman niya pero di siya bibili ng bagong kotse. Second-hand. Computer, ganun din. May mabibili kang computer na ako po, most of my computers itong ginagamit na setup po namin sa inyo. Computer ko po, second hand. Napakadami po nagbebenta ng second hand. Sa Amazon po, may second hand. Okay? Sa eBay, may second hand. So, ang dami pong pwede, pero ang presyo, ang kamura-mura. Ano ba yung mga benepisyo ng used or pre-love? Siyempre, save money. Used items are usually much cheaper than brand new. Paglabas pa lang ng kotse sa kasa, second hand na yun eh. Hindi lang kotse
Cellphone! Dining set, living room, sala. Kami po may nabiling branded na sala set. Ang ganda. Mahal-mahal pag binili mo ng bago. Nang binili po namin, 10% na lang. Ang ganda. Kasi may mga tao po talaga with the habit na palit lang ng palit after 3 years, 4 years. Matino pa. So, binili po. So, number 2, avoid fast depreciation. No? Ayan. Like, yun nga, yung mga gadgets, di ba? Pag bumili ka ng bago, after few days, nag-depreciate na yon. Pag bumili ka ng luma, depreciated na yon. Correct. Yun na yun. Huminto na doon. Mag-depreciate man. Pagkaliliit na lang. Yun po ang ganda ng sinasabi. Kasi lose value quickly, di ba? And used items hold their value better. Ito ang the best. Number 3, stretch your budget. Nako, leaves more money for savings or other needs. So, because of this, yung dating bibilin mo, mangungutang ka, ngayon hindi mo na uutangin. Bakit? Mura lang. Cash na yan. Unlike sa mahal, hindi ko kaya yan. Installment natin yan. So, ang punto po dito, dumarating sa punto na, sa lagay na mangutang ka, you have enough money to buy it because it's cheap. Correct. So, ang ganda po nun. Number 4, conserves resources. Ito yung nagkakaroon ng less demand for new manufacturing. Means fewer raw materials and energy use. Kasi kinuha mo na yung nagamit. So yun po, napakaganda po talaga dito. Kaya gawin niyo po. Para naman tinig, kami po, ginagawa po namin ito. Oy, eto yung number 5 ha. Gusto ko to, unique and vintage finds. Ayan! Alam niyo po ba, sa mga thrift stores and second-hand shops, often have rare or one-of-the-kind item. Naalala ko yung may kaibigan tayo, binili ko siya ng table. Napakamahal kasi signature, pero napakamura natin na. Kasi nga po, dahil luma na doon sa pinagbilan, sa kanya, okay na yan. Wala na. Kami po, nakabili ng isang magandang dining table. Oo. Ang ganda. Ito maganda. Sa ganda, mura. Ito mas maganda. Wala po akong makita ang kakailangan namin na may ganon. Unique na unique. Bakit? Kasi po ito, ginawa pa 5, 10, 20, 30. Vintage na po. So, pero ang ganda-ganda, nakakainis po. Number 6, test without big investment. Ito po. If you're unsure about hobby, no, nagsisimula ka pa lang mag-gitara, wala na yung bago. No, nagsisimula ka pa lang sa photography, pwedeng second hand, di ba? Computer and everything. Computer, buying used lets you try that thing cheaply. Musical instrument, subukan niyo muna kasi may mga bata, bibili mo ng gitara, after few weeks, nakatambak na. Wala na. At least kung binili mo second hand, hindi masakit sa puso. Kasi mura lang. Pero kung talagang gusto niya, nagamit niya na yung second hand, pwede niyo na ibili ng maganda talaga kasi gagamitin niya talaga. Number 7, good for short-term use. Perfect for things you only need temporary. Katulad ng baby clothes, yung 1 to 3 months old. Bibili mo ng bago. Or moving boxes. Alam nyo ba, pag maglilipat ka, naku, lalagay mo lang minsan sabay natin yan. O kaya makikita mo, magbibigay sila maraming boxes. So, for example, Christmas decor. Di ba, minsan, meron po, nami pong ganyan, at promise ko, makakatipid. And where to buy used item, pwede natin gamitin ng offer app, Facebook Market, yung Craigslist, eBay, at marami pa. Ang dami pa ho. With this, makakatipid po kayo na malaki at tataas ang yung kita. Ulitin lang natin ang pinag-usapan, ano ang dapat malaman para at gawin para mabawasan ang gastos. Sa ating episode na, buy something for nothing. Number 1, buy without spending. Oo, yan yung pag-join natin sa Buy Nothing community. Number 2, buy used item. Kasi buying second hand is not about settling for less. It's about choosing wisely. Ako, panalangin po namin sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, marami pa tayong pag-uusapan at tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo nyo sa amin sa tamang paggastos ng pera pinagkaloob sa amin. Dalangin ko po sa lahat na nakikinig, gawin po nila ang mga pinag-usapan natin para mabawasan ng kanilang gastos at mapunan nila yung mga pangangailangan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang mga kapamilya na tumutok sa programang ito. Susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vic Garcia. Ako naman si Avelyn Garcia. Laging tandaan sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. God bless you. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo.